Welcome, welcome. Welcome sa Daniels. Good morning po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Bukod po sa pagiging magandang lalaki, medyo lamang lang sa akin ito ng dalawang paligo. Magaling ho mag-basketball ang bisita natin ngayong umaga at isang respetadong tao sa loob at labas ng kanyang opisina. Siya po ang court administrator ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Narito po para mapag-usapan natin ang ilang mga mahalagang paksa tungkol po sa kanyang pinagsisilbihang institusyon. Let's welcome back to the program, Attorney Maidas Marquez. Sir, good morning. Welcome, welcome. Have a seat, sir. Nagustuhan ba yung kape natin? Masarap. Salamat po. Pwede mag-take home? Pwede yan. Pwede. Sir, let's get it straight. Yung kahapon, alam nyo naman siguro yung order dun sa 240, ano ba yun? Additional courts ba to na didinig sa mga drug-related cases? Kasi parang nagulat din ako. Parang iba yung lumalabas sa mga balita. Paano ba yun? Additional ba ito na korte? Well, ano ito, no? Existing courts na to. Okay. Pero hindi to dumidinig ng mga drugs cases. Okay. Kasi meron tayong batas, no? Yung RA 9165. Nakasaad doon sa batas na ang kataas-taasang hukuman dapat magtalaga ng mga korte na didinig ng mga drugs cases. Exclusively for drugs cases, no? So, but nagawa na ng Supreme Court yun, no? Nagtalaga na ang Korte Suprema ng mga 65 courts noon pa man, no? Okay. So, ang ibig sabihin ba, ang dinidinig lang sa court na yon ay puro drug-related cases? Yun yung mga 65 courts noon pa, no? Okay. Tapos meron tayong mga tinatawag na mga single sala courts. Yun, dumidinig din ng mga drugs cases yon, no? So, sa kabuuan, kulang-kulang mga 500 korte na ang dumidinig ng drugs cases, no? Ngayon? Ngayon, Oo. Wala pa yung 240? Wala pa yung 240. Okay. Wala pa. So, pero yun ho, hindi naman exclusive lang na sa mga drug cases lang. May iba pa rin silang hawak na kaso. Ganun po ba yan? Yes. Yung kulang-kulang 500. No? Oo, yung 65 lang ang puro drug cases lang. Tama. Ngayon, pagdating ho nitong additional 240, ano po ba ito? Magiging exclusive lang ba ito for drug-related o on top of yung present load nila? Correct, tama. Yung on top of present load, didinig pa sila ng drugs cases. Kasi nung ni-review natin yung mga case load, no, ng mga korte, ang tataas ng mga case load ng mga drugs courts, no? Okay. Yung mga exclusively hearing drugs cases, ang tataas, no? Tapos yung mga regular courts, no, medyo very manageable ang kanilang case load, no? Kaya napagdesisyonan ng ating kataas-taasang hukuman na pati itong mga regular courts ay atasan na rin magduminig ng mga drug cases. Ang dami kasi, no? Halimbawa dito sa Quezon City, no? Okay. Ang mga drugs courts natin dyan, ang average caseload kulang-kulang 1,000, no? Kaya ang hearing ang tatagal. Halimbawa, mag-hearing ngayon. Yung susunod na hearing, yung susunod na setting, minsan 2 buwan, 3 buwan. Tapos yung akusado naka-detain. Yes. So talagang ang tatagal, no? So ay kasi nga ang dami ng kaso 1,000, no? Pero ang caseload, average caseload ng mga regular courts, siguro nasa merong mga 200, 300, ganun lang, no? So 200, 300 as against 1,000, napakalaki nung difference. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, lahat ng mga exclusive courts hearing drugs cases, no? Hindi na sila mabibigyan ng mga newly filed. Okay. So yung 65 na yon, wala nang dagdag sa inyo? Wala na. Tapusin nyo na muna. Tapusin nyo lahat yan. Okay. Tigi 1,000 mga kaso nyo. Tapusin nyo na muna yan, hindi na kayo madadagdagan muna. Yung mga newly filed, ibibigay na muna natin dito sa mga regular courts. As the court administrator, ano ang magiging papel niyo dito? Dahil kayong, meron kayong, kumbaga kayo namamahala ng mga korte natin, di ba? Well, dapat i-monitor namin, constant monitoring, no? Para ang mga caseload ng mga korte medyo magpantay-pantay. Hindi naman natin siyempre
mapagpapantay-pantayan yung talaga eksakto na tig 100, tig 50. Yes, But more or less equitable distribution of cases. Ano mo ba? Meron ba kasing special na requirement para ang isang korte ay mapayagan na duminig ng kaso tungkol sa drugs? Well, kasi nung dati, no, nung medyo lumalaki ang o dumadami ang mga kaso ng drugs, naisip nila na siguro dapat meron tayong special courts na yan lang ang didinigin. No? So kaya nga nagtalaga tayo ng mga specially designated drugs courts. No? Kaya lang kinalaunan, masyado namang dumami ang mga kaso doon. So sa sobrang dami, tumatagal ngayon ng hearing. Yes. Kasi ang dami eh. Hindi mo naman pwedeng ibigay doon sa ibang korte kasi hindi naman sila drugs court. No? So ngayon, nung nireview natin yun, nakita nga natin na gano'n ang nangyari. Kaya ngayon, binibigay na ulit natin sa ibang regular courts. No? Meron ba kayong kinalaman ho dyan sa ano na yan? Decision na yan ng Supreme Court? Ito ba'y nanggaling sa suggestion coming from you as court administrator? Tayo rin ang nagrekomenda doon. Ano? Actually, matagal nang ano yan, no? Matagal nang pinag-aaralan yan na kasi nga napakaraming drugs cases. Tapos ang dumidinig mga special drugs court lang, no? Pati tuloy yung mga huwes doon sa mga drugs courts, medyo nagsasabi sila, baka pwedeng bigyan nyo na kami ng ibang kaso kasi ito na lang palagi ang ginagawa namin. So medyo nakakalimutan na rin nila yung mga ibang batas, no? Yes, Mga Tapos isa pa, alam naman natin pagka drugs cases ang pinag-uusapan, medyo delikado yung mga kasong yan. Maraming may mga death threats, natatanggap yung ating mga huwes, no? So, ilan na ho ba ang mga napatay na judge na may hawak ng drug-related cases? Actually, meron siguro mga kulang-kulang 30 judges na, no, ang napatay. Pero ang nagiging problema natin doon, siguro out of the 30, baka mga 5 lang ang na-solve, no? Yung iba unsolved, hindi natin alam kung ang sinong pumatay pa paano. Hindi natin. Pero meron tayong mga Pero from the yung 65 na ito yung mga courts na talagang puro drug related cases lang po ang hawak, ganun ba yan? Katulad nung recently yun doon sa Baler, Aurora, no. Nung napatay yung judge, pumunta ako doon mismo, tiningnan namin yung caseload niya. At ang mga hinala namin drug related. Although meron siyang ibang dinidinig na kaso. Okay. Pero ang hinala doon drug-related yung mga kaso. How many cases po ba ang ngayon ay masasabi natin drug-related na unsolved pa kung meron kayong on top of your head? Yung mga unsolved na nasa korte pa ngayon, ongoing pa ang kaso. Meron ba kayong idea on gaano karami ho ito? Nasa mga 130,000. Wow. 130,000. Ito yung small to big. Kung ba small to big time. Mula doon sa drug pushing, using, etc. Possession of illegal drugs. Hanggang sa mga shabu laboratory. Hanggang sa mga shabu laboratory. Ano ang nagiging problema? Bakit sa tingin ninyo nagiging mahirap ang prosecution ng mga drug-related cases? Meron bang problema sa mga enforcers na dapat ay nakakapagbigay ng sapat na information o sadya ho itong dinidelay dahil doon sa mga trabaho naman ng mga sindikato? Before you answer that, sir, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Siya pa rin po natin, Attorney Maidas Marquez, ang court administrator po ng Supreme Court. Sir, ano ba nagiging dahilan na parang ang tagal? Although alam naman natin, even yung mga other cases, ganyan ang nagiging sistema. Pero meron ba kayo nakikitang maaaring significant na reason bakit yung mga drug-related cases ay parang ang tagal bago rin ma-solve? Well, maraming dahilan, Maraming dahilan talaga. Well, nandiyan na yung kulang sa korte, Kulang tayo sa mga korte. Okay. Karamihan ng mga drugs cases,
involving yung mga small-time drug pushing, street level, no? Karamihan dito, walang mga abogado to. Kaya ang nag-aabogado dito, PAO. Okay. Minsan, kulang din ang PAO, no? Kasi sa sobrang dami nga nitong mga akusado, minsan hindi na de-defend ng PAO lahat, no? So, yung hearing, napopostpone. Minsan, kulang din ang prosecutors. Okay. Wala rin prosecutors, so napopostpone yung hearing. Yung nga yung sinasabi ko kanina, no, pag napostpone ng hearing mo ngayon, dahil nga sa sobrang laki ng caseload ng isang korte, ang resetting yan, minsan 2 months, 3 months pa. So isipin mo, kung napostpone ka ngayon, nakakulong ka, tapos 2 months, 3 months, mag-aantay ka para sa susunod mong hearing, no? So, maraming mga dahilan, hindi lang yung sa korte talaga. No? So, well, pero meron tayong tinatawag na Justice Sector Coordinating Council na kung saan na ipaabot na rin, no, sa bagong Secretary of Justice yung mga problema sa mga ganyang kaso. No? Yung kakulangan ng prosecutors, kakulangan ng PAO lawyers. Kasi yan, papasok na naman ho dyan, sinasabi nila ng justice delayed is justice denied. Kasi kung habang tumatagal sila doon, kung hindi naman sila guilty, mangyayari parang, ang tagal mo nakakulong, tapos wala ka naman palang kasalanan talaga later on, dahil doon sa ganung sistema, ang tagal mong nawala, ang haba nang nawala sa buhay mo. Tama yun. Ano? Kaya, meron din kaming constant monitoring ng mga inmates, no? At tinitingnan natin kung gaano katagal na nakakulong, kung halimbawang if they have served the minimum imposable penalty, no? Tapos pagka ganon, meron tayong mga bagong rules na baka pwede nang makalabas on bail kasi na-serve na niya yung minimum imposable penalty. No? Tinitingnan natin yun. Tapos bumubuo tayo ng tinatawag na Task Force Katarungan at Kalayaan in every station. No? Yung mga judges doon, tinitingnan nila yung mga case loads, lalo mga criminal cases filed. Iniisa-isa nila, tinitingnan bakit medyo natatagalan to. No, merong mga ganung mechanisms. Kailan po mag-uumpisa yung 240 courts na to na additional na maghahawak ng mga drug-related cases? Well, inaantay na lang natin na ma-release yung resolution. So hopefully baka today today siguro baka lumabas na yon. So igagawa na natin ang implementing guidelines yon. Okay. So by August 1, siguro pwede na yan. Pwede na mag-start. Pero paano po ang determination ninyo as to where you're going to put this 240 existing courts? na yan. Existing na. No, but what I'm saying is, kasi existing na po yan, pero ilo-load nyo sa kanila yon, di ba? Oo. So, i-allow nyo sila. Halimbawa sa Quezon City. No? Yes. Beginning August 1, lahat ng mga newly filed drugs cases, pwede nang i-raffle dun sa other courts in Quezon City. Pero paano ho ang distribution? Halimbawa, ilan sa Quezon City, ilan sa Manila, o lahat yan? Lahat yun, lahat. So, i-open na lahat? Open na lahat. I see. So, lahat ng courts natin ngayon, bibigyan na sila ng load ng drugs cases. So, it's tantamount to saying na, ilan ba korte natin yan sa Pilipinas? Well, ngayon, ang organized RTCs, no? Yung Regional Trial Court, yung second level, nasa 955. 955. Nationwide. But only 240 of those will be given po, apart from the 65. Hindi, okay. Yung 240, yun na lang ang hindi dumidinig ng drugs cases. I see. So out of the 955, yun na lang ang natitira na hindi dumidinig. Kasi parang medyo magul pa. Parang, di ba, parang very confusing pa yung labas ng balita na magdadagdag ng additional 240 courts. Parang yung iba ang isip, magbubuo ng panibagong korte. Diba? Yun sana ang ideal, magdagdag. Ano? Okay. Kaya hindi naman pwedeng gawin ng Korte Supremo yan kasi ang creation of courts nasa Congress yun. No? Okay. So, kung aantayin pa natin yung Congress, medyo matatagalan yun. Kasi pagdidebatihan pa nila yon, tapos lalagyan mo pa ng pondo yun. Yes. So, medyo matagal na proseso yun. So in the meantime na wala pa yon, ito na lang muna. So practically ngayon, parang sinabi lang natin, lahat na ng korte ngayon ay pwede nang duminig ng drugs cases. Hindi, parang ganun lang ka-short, kasi parang naging komplikado pa yung ano. But will there be a need for additional funding also po?
Right now, with the additional designation of the 240 courts, walang additional funding na kailangan. Wala. So parang regular lang din yung... Kasi, kasi yun ang pinakamabilis Yes. na remedyo. No? Kasi yung drugs cases talagang pataas ng pataas yung mga kaso Correct. isinasampas sa mga korte. No? So, kung aantay natin, sabi ko nga, kung aantay natin ng Congress to create courts, tapos bago natin mo-organize yan, antay natin yung DBM para pondohan yung mga korteng yan, tapos antay natin yung JBC para makapag-nominate ng judge, antay natin yung presidente para mag-appoint ng judge, tapos yung judge, pag na-appoint, bubuo pa ng staff niya. So the whole process siguro, baka mga 5 taon siguro yun. But is there a necessity po ba na itong mga judges ngayon na bago na maghahawak ng mga drug-related cases ay mag-undergo ng seminar? Kasi ang kagaya ng sinasabi niyo, minsan, pag matagal kang hindi dumidinig ng isang klase ng kaso, you're not that familiar with kung ano yung ins and outs, ano? Magse-seminar, meron din kasing iniisip ang ating kataas-taasang hukuman ng mga guidelines, no, for continuous trial of drugs cases. So, as it is, hindi na kailangan silang mag-undergo ng seminar kasi nasa batas na naman lahat yan eh. Okay. So, all the courts will have to do is apply the law, no? Pero kung maglalabas ang Korte Suprema ng bagong guidelines para mapabilis ang takbo ng mga drugs cases, well, kailangan natin i-seminar. So, yung guidelines na yon, kasalukuyang inaayos pa ng ating kataas-taasang hukuman. So ang gagawa ngayon ng implementing rules and regulations din po dito sa ibinaba ng Supreme Court kung formally ma-hand over sa inyo to, kayo sa as court administrator? Only on the designation of the 240 courts, additional Kasi kailangan namin i-monitor, no? Yung caseload ng mga korte. Hindi naman pwedeng yung mga additional courts biglang tataas ang caseload nila, magreklamo naman yan. Diba? So dapat equitable yung distribution ng mga kaso. So ito yung dapat naming tingnan mabuti. No? Dapat constant monitoring yan. Pero would you agree na meron talagang mga huwes na mabagal talagang duminig ng kaso nila? Parang yung bang parang sige, postpone. Next. Then next. Parang ganun. Postpone. Well, kanya-kanyang mga... Thailand. Well, hindi. Kanya-kanyang style yan eh, no? Okay. Kaya nang bulok ang style ng iba. Ganun. Kaya maglalabas nga ng guidelines. No? Na halimbawa, bawal na yung postponement. Halimbawa, meron, di ba yung arraignment? Yes. Yung kung saan tatanungin ka, inaamin mo ba na ganito, guilty na yun. Meron yung guidelines kasi, no, arraignment tapos sunod na kagad yung pre-trial. Kasi dati sa yung existing rules, no, arraignment tapos meron pang at least 10 days bago mag pre-trial, tapos meron pang susunod na mga dito sa bagong guidelines na binubuo ng ating kataas-taasang hukuman, sunod-sunod na yun. Nandun na yun eh, may guidelines. So kung ikaw yung West, dapat sumunod ka doon sa guidelines na yun. So hindi na pwede yung mga may konting motion to postpone. Okay, postpone, next. Hindi na pwede yung mga ganon. Dapat tumupad ka doon sa guideline. And kayo po yung nagbabantay dito dapat sa mga judges? Dapat. So pagka halimbawa may mga judges na yung bang parang nakikita mo, parang talagang walang sa inyo dapat isumbong. Tama yun. Oo, na para mapagalitan yung mga judges na gano'n. May iba kasi minsan nananadya di ba? Parang, dapat hindi sila nananadya. Oo. Wala pa bang na-dismiss na mga judges na gano'n under your watch? Marami na tayong judges na na-dismiss. Yung iba na-suspend, yung iba pinagbayad ng fine. No? Marami naman tayong mga judges na So, paano nyo binabantayan yung kagaya niyan, mga drug-related cases? Paano nyo po binabantayan yung mga, alam nyo naman ng pera sa drugs, di ba? At grabe ang mga lagayan dyan. Paano nyo binabantayan yung, ito ba, hindi ba nalalagyan tong wish na to dahil drug-related yung kaso na yan? Minsan, technicalities, simpleng-simple lang. Wala kang search warrant, nakakuha ka na, hindi. O wala sa listahan yan ng mga
yung methamphetamine, hydroxyc, halimbawa ganun, wala yan sa lista ng okay, dismiss kahit na meron talaga. Di ba may mga ganyan pong totoo yun, ano? So, marami namang paraan para mabantayan yung mga huwes, no? Kung halimbawa walang nag-file ng reklamo, minsan may mga ugong-ugong naman dyan eh, no, na umaabot sa ating tanggapan. So, binabantayan na natin. Nag-entrapment din ba kayo? Nag-entrapment tayo, nag-spot audit tayo. Okay. No, so halimbawa, paano yung spot audit, Justice? So halimbawa, may narinig kami, no, na medyo may kalokohan ang isang doon sa korteng yon. Tapos wala namang nagpa-file, no. Magpapadala tayo doon ng audit team. Ano yun? Unannounced. Biglang pupunta na lang yun doon sa korte. Tapos titingnan yung mga kaso mo, yung caseload, tapos yung mga status ng mga kaso. Let's say, bakit ang daming inissue na search warrant? Anong nangyari dito sa mga search warrant na na-issue? Mga ganun, no? Titingnan yun. Meron tayong mga yung tinatawag na judicial supervisors, no? Under the Office of the Court Administrator. Ito mga senior lawyers to. Talagang matatagal na to sa Korte Suprema. At ang ginagawa nito, talagang mag-ikot sa buong Pilipinas para mag-audit ng mga korte. Justice, maiba lang po ako. Dito sa naging dismissal ng kaso ni CGMA, sa tingin ho ba ninyo hindi nagkagapangan dito? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Kasama pa rin po natin Justice Maidas Marquez, Court Administrator ng Katastasang Hukuman. Iyo ba nagkagapangan doon sa kaso ni GMA palagay niyo? Wala akong alam doon. Ano ho ba? Kasi parang na ano lang, yung bang di ba dapat noon pa yung kaso na yan? Bakit ngayon lang lumabas? Was it... Well, isa yun sa mga sinasabi, no? Kanyang mga co-accused na kalabas na yes. siya na naiwan. No? Well, kasi alam, ang deliberation sa Supreme Court talaga minsan matagal, no? Kasi, halimbawa, every Tuesday yan, ang en banc, no? Isang item yan, normally ang dinidinig o ang deliberation yan, no? Siguro 200, 300 items, depende. So minsan sa isang item, magdedebate sila for 10, 20, 30 minutes, tapos hindi magkakasundo. O sige, call again yan next week o 2 weeks from now. May mga, after that, mayroong mga additional arguments. So ganun ang nagiging debate, no? Matapos halimbawa mag-circulate na yung ponente, no? I-circulate na siya ng draft niya. Iikot, yung isa sasabihin, I don't agree with this point, ganito. So minsan talagang natatagalan. Sa ganun, no, kagaya niyan, yung reklamo ng ombudsman, bakit ganun? Sabi nila, wala daw ebidensya or para patunayan yung guilt. Eh yan, well, nadinig nyo din, may pahayag din ng presidente, ang former president Pinoy, di ba? Tapos, paano ba yung ano dyan? Paano ba talaga presente? Sino ba magpapatunay? Kasi sabi nila, binigay na namin lahat ng ebidensya. Dapat sila maglabas ng ebidensya nila, pero hindi ganun. Wala naman silang ipinresinta. Well, ganun talaga, no? Sa lahat naman ng kaso, talagang merong tinatawag na prosecution, merong defense. Yes. So, yan ang argumento ng prosecution. Sinasabi nila na ipresenta nila yung kaso ng maayos, ang tingin nila guilty. Siyempre, sasabihin naman ng defense, hindi, kulang ang ebidensya mo. No? O hindi ko ginawa yan, o hindi mo na napatunayan, gano'n. So, and then, doon pumapasok ang korte. No? In every case, talagang merong pro at merong... Yes. So, but itong kaso na to, kagaya niyan, meron na naman daw isasampa na bago na plunder case. Iba lang ata yung date or something like that. Sinasabi ng iba, baka ito'y maging kaso ng double jeopardy. Paano ho ba yun? Is that possible na ito'y double jeopardy na kung sakali? O... Well, double jeopardy kung halimbawang isasampa mo the same case? The same case. Na kung saan napawalang sala na yung akusado. Tapos
dahil nga ayaw mong mapawalan sala, isasampa mo ulit. Pag eksakto yung kaso, double jeopardy. Pero kung may pinagkaiba, Kung may nagkaiba ng date. Ito, nakomit ito noong July 21. Itong isa, July 22. kung ibang transaksyon, no? Yes. Kasi isa nga July 21, isa July 22, magkaiba na 'yon. So pwede na uli. Pwede na uli. Na maisampa. Ba't ho yung pagkakalabas sa kanya, 2 araw pa, paano ba yun? Nabalita na or what? Kailangan muna formal na makarating yung Well, yung kasi decision. ang nangyari doon, ang deliberation last Tuesday, no, in bank. Yes. So, nagbotohan na sila doon. Kaso, kaya lang, yung resolution, yung formal decision, no, at saka yung mga dissenting opinions, inais pa ng konti kasi, okay, ano yun, in bank session, 15 kayo. So, tapos nagkabotohan, nung nagkabotohan, alam na yung boto, ngayon kailangan mong, siguro may mga konting editing na ginawa doon sa decision, no? Kasi yung ponente naman, syempre hindi pa nagbobotohan, yan ang decision niya. Hindi pa niya asigurado kung ilan ang sasama sa kanya, ilan ang magdi-dissent. Tapos baka during that deliberation, mayroong mga bagong minor issues or issues na napag-usapan na hindi nasama doon sa draft. So pagkatapos ng botohan, babalik sila doon sa kanilang mga chambers, aayusin na naman nila yun. No? So doon, tapos pagka naayos na yun, isi-circulate yun, pipirmahan ng 15. So doon medyo tumagal ng 2 araw. At bigyan nyo nga ho kami ng idea kasi para ma-educate din kami. Ano ba talaga? Ito ba talaga ay meron pang pag-asa ba ang ombudsman na mag-file ng motion for reconsideration? Kasi may iba-ibang schools of thoughts. Sabi nung, hindi, pagka ganyan na yan, final and executory na yan. Wala nang habol yan. Hindi ka na pwedeng mag-MR. Ano bang ruling talaga? Ano yun eh, hindi ko alam kung anong gagawin ng ombudsman at kung ano man yung gawin niya. Hindi rin natin pwedeng siguro mapangunahan kung anong magiging desisyon ng korte. Pero ano ang normal? Ano yung talagang dapat na, kumbaga sa rules, ano ba talaga sinusunod? Pwede pa ba silang mag-MR? O yan ay final and executory? Wala, parang topo-topo barega, wala nang habol, ganun. Baka mawalan ako ng trabaho pag sinagot ko yun eh. Naku, wag naman. Wag mo na nga sagutin. Ano yan? Kumbaga, sub judice. Yan. Ganun. Di ba sir, ang sub judice yung detalye ng kaso? Hindi naman detalye. Hindi mo pwedeng, well, kasi sinasabi ng ombudsman, pinag-iisipan nila mag-file ng MR. Okay. Diba? So, well, pero tatanggapin pa yun ng Supreme Court. Lahat naman ng fina-file, tinatanggap eh. Pero iba naman kasi yung tinanggap kaysa sa pinansin. Parang, tanggapin. Tanggapin. For the benefit, tanggapin lang. Ganun. Iba yung tinanggap at saka nag-grant. Nag-grant. Diba? Kasi pwede naman tanggapin, tapos i-deny. Oo, pwede tanggapin, tapos i-deny. Pero wala bang clear-cut na rules po sa ganyan? Parang, ito yung clear-cut ng rules of court. Kasi di ba parang... Sarap ng kape dito. Okay. 10 ako. Naku. Ade, alas 8 pa lang. Sip-sip muna kayo. Siguro, ito mas magandang tanong ko sa inyo. Kayo ba, desidido nang mag-champion sa UNTV Cup? Ayan ang magandang tanong. May dagdag ba kayong player? Well, nagpa-practice na tayo, pinaghahandaan na natin yan. So parang meron kayo surprise attack parang meron bang may bago ba matangkad? Kasi nung last season medyo ang baba ng... Oo nga. Ano sa palagay nyo ba naging problema nyo? Marami kayong kasong hawak? sa Supreme Court? Ano naging major factor? Bakit parang bumaba yung performance ng judiciary? Siguro inaisip ko lang, siguro kasi before that kami yung champion eh. Yes, diba? Nangumpiyansa kayo. Oo, defending kami. At saka medyo complacent. Kulang ng Tsaka give chance to others. Okay. Mapagbigay na pala. No, but before I let you go, sir, ito hong 214 na magiging additional, hindi pala. Kung
pakumpletuhan na. Mas madaling sabihin na gano'n, no? Lahat na ng korte ngayon ay ipapayagan na duminig ng mga drugs cases. Sa tingin ho ba ninyo, ngayon ay mas magiging mabilis, mas magiging magaang na? And with the present situation na marami hong napapatay, medyo dumadali ba trabaho ninyo sa korte? Pag napatay, hindi na ipa-file. Wala na. Ibang kaso na yon. Parang case closed. Ganon, pagka napatay na. Ang tingin ko, no, lalo na dun sa newly filed, no, yung mga ipa-file pa lang. Kasi nga maglalabas din ang katastasang hukuman ng guidelines. Okay. At susundin yun, mas mabilis ang magiging pagdinig dito sa mga newly filed cases. Kasi susunod na yun sa guidelines. Tapos, yung mga korte na bibigyan mo ng mga bagong drugs cases, itong mga newly filed cases, ang caseload nila hindi ganun kalaki. Okay. No, so, ang hearings masiset ng sunod-sunod, hindi ka na mag-aantay ng mga 2-3 buwan para sa susunod na setting, so mas mabilis. Alright. Ang maganda naman dito, dahil itong mga newly filed, binibigay mo na dito sa mga ibang korte, yung mga drugs courts mo, no, na ginawa noon, na ang caseload ay 1,000, hindi na sila nadadagdagan ng mga bagong kaso, nakaka-focus na sila, nakaka-concentrate na sila sa existing cases. So, mas mabilis na rin nilang mapapatakbo yun. Tingin nyo ho, ngayon magagrant na yung matagal na hinihingi ng judiciary. Diba, nangingi kayo ng dagdag na para sa mga judges? Well, yung additional Sweldo. budget funds, no? Hindi naman lahat yun sa mga sweldo lang eh. Okay. Halimbawa, yung tinatawag nating e-courts, electronic courts, no? Yes. We're slowly doing that, automate natin lahat ng korte sa buong Pilipinas. Kailangan natin ng pondo dyan. Kasi, wala pa ba kayong budget for that? Well, but you've started it already, hindi we've ba? started it dito sa, meron tayong 10 roll-out courts na tinatawag, no? Kulang kayo ng budget. Well, kulang yun kasi mahalang Isang setup, no? Oo. At saka ito, nationwide, ang ideal setup na mangyayari dito, halimbawa, yung korte, halimbawa doon sa Basilan. Pag naka-hook up na yan, makikita namin, no, kung ano yung ilan ang kaso niyan, dyan sa Basilan. Tapos, for every case, makikita namin yung status. Tapos malalaman namin kung tumatakbo ba tong kasong to o hindi. No, kasi, at pati naman yung judge doon sa Basilan, ano, meron siyang sa monitor niya, no? Makikita niya lahat ng kaso doon sa korte niya, tapos makikita niya doon, halimbawa, merong detainee, no? Nakakulong. Makikita niya ganong katagal na nakakulong tong taong to. Makikita niya kung kailan yung last hearing nitong kasong to. So, pag halimbawa, matagal lang walang movement doon, meron ng pumupula doon. Ibig sabihin, uy, nakalimutan ko to, dapat iset na to. Yes. So, in one look na ganun, click of a button, makikita mo lahat. You think it's easier for you to ask for the budget ngayong administration na to? Well, sana naman, ano? Sana naman. At saka, napapakita naman natin na talagang kahit papaano may progress. No? Medyo bumibilis na yung mga takbo ng kaso. Hindi naman kabangga ngayon ng bagong administrasyon ang judiciary. Wala namang medyo mainit na pingkian. Palagay nyo? Wala naman ako nakikita. Okay naman. Ilan ho ba ang i-appoint kung sakali ni President Duterte na bagong Supreme Court Justice? Well, alam mo, yung mapapasok dun sa term niya. Maraming nagbibilang niyan, ano? Oo. Sa bilang namin, 12 out of the 15. Out of the 15, 12 sa buong term niya. Sa 6-year term niya. Sa 6-year term niya. 12. That is kung ang i-appoint niya ay makakakompleto hanggang matapos yung kanyang term. Kasi maano yung bawa, in-appoint niya, magre-retire din within his term pa. Madadagdagan pa, more than 12 pa. But at least, basically, parang minimum of 12. Well, minimum of 12, at saka mas importante doon, 12 out of the 15 sitting justices, pag alis niya, will be his appointees. Ano ba napapalitan ng Katulad ngayong December, no? December 2016, meron tayong 2 justices ng kataas-tasang hukuman na magre-retiro. Kasi 70 na, mandatory retirement. So, 2 na kagad ang ma-appoint niya siguro sa December or January. Yun yung Chief Justice, paano ba napapalitan yun? Pagka halimbawa gusto ba ng Presidente, ayoko to Chief Justice na to.
Pwede ba ang palitan na gawin Chief Justice si Maidas Marquez? Sarap ng kape dito. Paano ba nagagawa doon? Pag nag-retire yung Chief Justice, So, kung hindi siya mag-retire or hindi siya ma-impeach, Chief Justice siya until she reaches 70. hanggang sa mag-retire siya. Yes. So, the only way para mapalitan yung Chief Justice ay kagaya nung nangyari nakaraan kay Chief Justice Corona. Pinapawisan ako dyan sa pinag-usapan natin. Ganun ba yun na Justice? Ganun lang po. Okay. So, kumusta naman ho ang relasyon ng bagong administration kay Chief Justice Sereno? Palagay niyo. Well, katulad na banggit ko kanina yung Justice Sector Coordinating Council. Ano yun it's a council among the judiciary, so Supreme Court, DILG, so si Secretary Sueno, tapos DOJ, so si Secretary Aguirre. Okay. Nag-ano yan, palaging nagpupulong yan kasi pinag-uusapan kung ano yung mga problema, no? Doon sa sektor na yon, sa justice sector. Kasama din kayo doon? Kasama rin kami doon. Kasi, halimbawa, sa korte, no? Merong hearing, pero hindi dumadating yung mga pulis, witness sila. Witness yung mga pulis. Halimbawa, merong buy-bust operation, di ba, sa drugs. So, para tumakbo, umusad yung hearing, dapat mag-testify yung mga pulis, yung nag-conduct ng buy-bust operation, di ba? Eh minsan kasi, halimbawa, nag-buy-bust operation ka ngayon, let's say dito sa Quezon City, no? Tapos, ang first hearing yan, minsan mga 5 months from now, no? Minsan yung pulis na wala na, nalipat na sa Davao o nalipat na sa Baguio o sa Cebu. So pag pinadala mo ng subpoena para mag-testify, hindi dumadating. So yung mga ganung issue, nilalapit namin sa DILG yan. Okay. So yung DILG, kaya meron kami ngayon yung tinatawag na e-subpoena. No? Yung mga courts ngayon dito sa Quezon City and in some courts, pag meron silang mga, let's say, police witnesses na kailangan, ini-email lang nila yan dito sa Krame. Pag natanggap ng Camp Krame, parang deemed served na yun, bahala na yung Camp Krame, kahit nasaan man lugar yung police na yan, papupuntahin nila yan para mag-attend ng hearing. So, napapabilis yung proseso. No? Sino ho ba ang nag-appoint ng spokesperson, ang Chief Justice? Ng Supreme Court? Chief Justice. Chief Justice. So, hindi na kayo mababalik na spokesperson? Tapos na ako. Graduate na ako. Ayun. Well, maraming salamat for the time, Justice Maidas Marquez. Parang medyo hiningal ako. Supreme Court Administrator Justice Maidas Marquez. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.